morning, and once again, welcome to Kaalam Kayo, an advocacy program of the Schools Division of Marinduque. And masaya po kami, nakabalik muli kami dito sa ere after our holidays.
kung holidays nga pong matatawag. We just had our All Saints Day and All Souls Day, November 2, medyo special working holiday. So, hindi masyadong nakabakasyon. Pero yung iba, marami rin pong nagbakasyon sa ating mga resorts. So, masaya ang mga pamilya at nagkaroon ng time. Especially now that we are at MGCQ as declared by our dear Governor Presley Velasco. Starting November 1, we are in the status of MGCQ. So, medyo maluwag na po at medyo mababa na rin ang ating cases dito sa ating probinsya. But as we said, lagi po tayong nag-iingat pa rin at huwag po tayong makampante dahil mababa na ang cases. So, we have to be on guard always, sabi nga ng ating Schools Division Superintendent. So, segue tayo, pagbati po sa ating mahal na ina ng ating DepEd Marinduque, Dr. LCT Barrios. Kasama po niya ang ating Assistant Schools Division Superintendent, Sir Felix M. Pamaran. And of course, our Division Chief from the Curriculum Implementation Division, Ma'am Lani M. Similia, and from the School Governance and Operations Division, Ma'am Maria Cecilia S. Manay, our Chief Education Supervisor. Kasama rin po niya si Mama Maita, of course, ang ating Education Program Supervisor sa SGOD. Of course, hello sa ating pong Administrative Officer 5, Ma'am May Bernadette de la Rosa, at sa lahat po ng chiefs ng ating mga section, sa budget, sa accounting, sa legal, sa sa supplies and cashier, and of course, our personnel section. So, sa lahat ng ating makasama sa SGOD, of course, Mr. Abet Paundo, shout out. Meron na po tayong mga messages sa ating Facebook live stream ng Marinduque News Network. So, good morning po sa inyong lahat from Timbo Elementary, Buenavista District Schools Division of Marinduque. Glad to see that we are being heard sa Buenavista. Malayo talaga ang nararating ng ating mga ng ating MNN. So, we are reaching Buenavista and hopefully, in some parts of Torrijos ay okay na rin ang ating signal. So, shout out po kay Mr. Abet Paundo. Talagang kinulit ako. Good morning po sa lahat ng taga SGOD at of course sa SDO, our Schools Division of Marinduque, sa ating pong mga School Information Coordinators, sa kanilang mga schools, and of course the alternate School Information Coordinators. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo nga po ay nagbabalik sa ating advocacy program dito sa Marinduque News Network. At tayo po ay sasamahan. Ang ating po special guest for today is none other than the ADAPA School and Partnership Focal Person of the Schools Division of Marinduque. And she is also our Special Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking. Walang iba po kundi ang ating si Dr. Melanie M. Mendoza. Good morning, Ma'am Melanie. Good morning po sa ating lahat. Sama natin sa greetings din ang ating mga kasama sa Division Office, ang ating mga Education Program Supervisors. Hi po sa ating lahat diyan. So, andito na lang po tayo ngayong umaga para sa panibagong talakayan patungkol sa mga ilang programa at na ating ginaganap or ipini-implement sa Schools Division of Marinduque. So, dito na rin po napapaloob yung ating sinabi nung nakaraan, kung matatandaan ninyo sa unang ere ng ating programa, ang tungkol sa ano ang kadahilanan at tayo ay nandito. Nais po nating maipaalam, maipabatid sa ating mga taga Marinduque, ng ating mga kababayan na ano yung mga kadahilanan na tayo ay nagpapatupad ng mga programang ito at sa papaanong paraan ang ating mga stakeholder. Siguro, natandaan ninyo po sino ang stakeholder, tayo mga nasa government service, sa ating mga pribadong organisasyon, pribadong individual, mga business establishment,
Kasama na rin po, siyempre, ang ating mga kabaranggayan, ang ating mga komunidad, mga tao sa community, na siyang katuwang ng ating mga eskwelahan, ating mga paaralan sa mga komunidad upang maipagpatuloy at maipatupad ang mga programa ng DepEd para na rin, so of course, sino ba ang beneficiary, ang mabibenefit nito mga ganitong mga gawain? Siyempre, ang ating mga mag-aaral. Yes, Okay at po. ngayon nga pong pandemic, talagang kailangan natin ang partnership with our stakeholders. Tama po, Ma'am Lai? Yes, palagi naman po yan sa kahit anong paraan na kayang makatulong ng ating mga kababayan para sa ating mga mag-aaral. Ulit-ulitin po natin ito na bagamat of course sasabihin ay may budget naman ang DepEd, bakit kailangan pang tumulong ang private agencies and private individuals. So nakita po natin yan noong kung napanood niyo po yung unang episode na meron pong legal basis na kailangang maipatupad ang pag-aaral ng mga bata at kung paano nakakatulong at sa paanong paraan tayo pwedeng makatulong upang maipatupad ang mga ganong programa. At yun nga, sinasabi natin, eventually, ang nagbe-benefit naman ay ang ating mga mag-aaral. Mag-aaral, yes. Lalo na nga at ngayong kailangan natin sila, ang partnership and coordination kasi medyo challenging ang pandemic school year. So, ano nga po ba itong Adapt a School program na tinatawag natin sa division o sa DepEd mismo? Okay. Ano po ang Adapt a School program? Ito po ay isang programa ng DepEd na siyang tugon doon sa sinasabi nating mandato ng edukasyon, kagawaran ng edukasyon na maipagpatuloy na shared governance ang pag-aaral ng ating mga kabataan. So, ang Adapt a School program ay kinreate po ito upang magbigay ng giya o magbigay ng guidelines, mag-set ng guidelines para sa kung paano ito ipapatupad at maiiwasan yung, alam natin pag sinabi natin guideline, laging yan yung ating panuntunan kung sa tama ba napupunta yung ating programang pinapatupad. So, since ang Adapt a School program ay involved po ang ating mga stakeholder, ano yung guideline na siyang magbibigay ng ating giya sa kung tama, gabay kung papaano natin ito maipapatupad at meron ba tayong mababiolate, something like that. At papaano ito magiging mutual na activity. Ibig sabihin ng mutual, eto si DepEd, eto yung kanyang mga programang pinatutupad, eto yung partner, doon sa mga programang iyon, ang pwede nating pagpartneran para tayo ay makatulong sa ating mga mag-aaral at sa ating mga eskwelahan. Yun po yung gist ng kung ano ang ibig sabihin ng Adapt a School program. Napaka-importante nga po na meron tayong alituntunin o mga gabay para hindi po tayo nalalayo dun sa talagang target natin for partnership. Ito po naman taon-taon ay nire-remind natin sa ating iba't ibang mga audience. So, magsisilbing paalala po ang ating pagpapaliwanag, especially ni Dr. Lai ngayong umaga sa atin pong mga tagapanood dito sa ating TV program. So, Ms. Lai, ano po ba ang tawag dito, mga alituntunin o mga guidelines? Okay, balikan po natin ulit yung sinasabi natin na Adapt a School program. Paano siya ipinanganak? Bakit nagkaroon ng Adapt a School program? Yes. So, yung pong tinasabi nating sa Republic Act 8525, na tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na tayo ay sorry po, na tayo ay maka-request or makipag-partner sa ating mga stakeholder para po magkaroon tayo at makita natin sa anong pamamaraan tayo makakatulong sa ating mga school. Okay, so by virtue of RA 8525, yan nga po ang napanganak natin yung
Adapt a School. So, ito po yung magiging gabay natin Hindi ko siya para sa magiging partnership ng with the DepEd ng ating iba't ibang stakeholders na banggit nga ni Ma'am Lai kanina, pwedeng pribado, pwedeng local, pwedeng private individuals or group or organizations. Tama po, Ma'am Lai? Okay po. Yes, tama po yan. So, Yes. ito pong DepEd Order 24 Series 2016 na siyang tugon para dun sa sinatawag nating Republic Act 8525 na enact po ito upang magbigay ng the guidelines in accepting donations. Ano po? Guided by Republic Act number 9155 or Governance of Basic Education Act of 2001. Yes, 2001 pa po ito pinapatupad. Ano po? So, laging yan po ang nagiging gabay natin. Okay po. At ano po kaya ang ating mga tawag dito yan, mga gabay? At ano po ang mga form of assistance na pwedeng ibigay or i-provide sa ating mga paaralan? Okay, so ano-ano po itong mga assistance na pwede nating maibigay sa ating mga mag-aaral, sa ating mga school? Kaya sinabi pong adopt a school, then kung merong mga schools tayong na-identify na nangangailangan ng tulong, siya po yung ating inadopt. Kaya lang po tinawag siyang adopt a school program. So, marami po tayong areas na po pwedeng mapagtulungan. Katulad po ng learning area. So, ano po sa learning areas ang po pwede nating maibigay? Infrastructure. So, mga infrastructure, laboratories, classrooms, shop. Sa mga shops natin, kailangan din po natin yan. So, sa infrastructure po yan. Rehabilitation and repair, yung ating mga nasira, itong ating pong probinsya, Bagyuhin, ay masyadong prone sa bagyo. Ano po? So, hindi pa napapagawa yung naunang mga nasirang school. Ito na naman, may dadating na naman na bagyo. Masisira na naman ang mga schools. Okay po. Toilets and wash facilities. So, Vince, kasama natin dyan ang ating medical sa pagpapa-implement po ng WINGS project, wash in school. Yung wash in school po, ito po yung na-integrate na po sa ating mga eskwelahan. Na-integrate ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. So, tinuturuan po ang mga bata sa tamang paghuhugas ng kamay. So, paano po tayo magtuturo kung wala pong facility para sa paghuhugas? So, isa po ito sa mga sinasama natin sa pagtuturo nung meron pang face-to-face classes na meron pong certain part or ilang minutes na mga bata po ay tuturuan ng sabay-sabay na paghuhugas ng kamay. Proper way of hand washing, po. Yung toilets, kailangan din po natin iyan. At ngayon po, dahil po na ipatupad na yung GAD or yung gender advocacy natin, ay ang toilet po dapat hindi na magkasalo sa isang toilet ang babae at lalaki. Meron na po tayong toilet segregation po. So, males should be using their own separate toilets sa mga babae. At meron din pong mga toilets na kailangang PWD responsive. So, yan po. Kailangan ay meron po mga specifications na ginagawa na tinakda ang DepEd sa kung ano yung mga kailangang ma-meet para siya ay maging gender and PWD or those with disabilities na design ng kanilang mga toilets. Then yung mga furniture po natin, yung mga tables, chairs, blackboards, and desks. So, yan po yung sa infrastructure. Ano pa po sa ibang pwedeng assistance na pwedeng maibigay ng ating mga stakeholder? Meron din po tayo sa learning support. Sa learning support. So, ayan, sa learning support po, kailangan po natin ito sa ating mga kabata, sa ating mga mag-aaral. This is in form of, let's say, mga books. Sa ngayon po, meron po tayong tinawag natin na brigada pagbasa para po ang ating mga mag-aaral ay
na yung may challenge sa pagbabasa ay natuturuan kasi po yun nasa new normal tayo, modular ang approach. So kung hindi naman po nababasa ng bata yung module, eh hindi rin po niya masasagot. So ito po, kailangan po natin ang mga reading enhancement sa ating mga kabataan. So ano po ang support na po pwede nating mai-provide para sa ganitong programa? Katulad po ito ng yung mga ating big books, yung mga katulad sa ating may mga pictures, yung mga colorful pictures para po ang mga bata ay nainganyo magbasa. Yun po, ang isa po natin na po pwedeng maibigay. Audiovisual educational materials, katulad ng mga e-books, educational films, mga e-libraries. So, kung paano po itong mga ganito ay maiprovide po natin. At yung mga manipulative and interactive toys, ito po ay mahalaga para sa ating mga mag-aaral na nasa special education. Yung pong ating mga educationally abled na mga mag-aaral. School supplies, napaka-importante rin po ito na po pwede nating mai-provide sa ating mga mag-aaral. Sila ay sasagot ng module, so kakailanganin nila ng papel, ballpen, pagsusulatan. So ito po ang ating mga learning support. Meron din po tayo sa technological support. Pag sinabing technological support, ito po yung Yung ba yung computers? Ano naman mula yung computers, mga technological support? Technological support po. Opo. Yan po ang technological support po, katulad po ng gadgets. Importante po yan. Ito pong ating, lumabas po sa ating LSF o yung atin pong upon enrollment, may pinifill out po ang mga magulang, ititignan po, sasabihin po nila ano ang meron sa inyong bahay. May TV po ba kayo? Meron po ba kayong ang tawag dito? Radyo? May basic ba na cellphone? O anong gadgets ang po pwede nating magamit para makita natin ano yung mga po pwedeng modality na mapantulong sa modular distance learning. So sabi nga natin, ang basic natin po ay modular distance learning. Ibig sabihin, module po ang ginagamit ng ating mga bata. Pero syempre, kung wala pong kung kakailanganin po ng bata na magtanong sa kanilang guro, kakailanganin din po sila siyempre ng ating mga cellphone. So kahit yung basic cellphone po ay isang malaking tulong na po para po ang mga magulang at ang mga bata ay nakapagtatanong sa kanilang mga guro. Ang ating po mga guro, sabihin natin kung meron siyang 30 so sa elementary, karaniwan dyan, mga 30 na estudyante na mga mag-aaral na pupuntahan na tinuturuan or kailangan po suportahan. Right. So, kung yung 30 na yun would be so difficult for the teachers to go to or kanilang mga bahay para mabisita, tignan kung paano nila nagagawa yung kanilang modules. So, kung hindi po lahat ay nare-reach ng ating kaguruan, lalo na kung malalayo ang bahay ng kanilang mga estudyante, so kakailanganin po ng pag-uusap ng guro at ng kanyang mag-aaral. Karaniwan po din ang estratehiya ng ating mga guro ay mag-form ng group chat. Siya dyan po sila nag-uusap. O so paano po ito? Hindi ko po masyado itong maintindihan. O aling part ng inyong module ang hindi nyo nauunawaan. So napaka-importante din po na ito po ay nakukuha ng ating mga kabataan. Nagkakaroon sila ng chance na makausap ang kanilang mga anak. So sa technological support, ayan po yung ating mga gadgets na po pwede nilang magamit, or para magkaroon sila ng additional research, they would need to access the internet. So yung kanilang gadget dapat ay internet ready or wifi ready para kung makakuha sila makasagap ng signal katulad po ng sinasabi ng DICT, meron po silang mga inilagay na internet connectivity sa community, Wi-Fi.
So, kung meron man binigay nagprovide ang DICT, kung hindi naman ma-access ng bata, importanteng meron siyang gadget. So, ito po yung mga technological support, internet connectivity. Yan po yon, isa nating kailangan. Electronic learning materials, TV set, preferably yung may HDMI or HDMI ready. Ito po ay kakailanganin ng TV set, of course, sa mga eskwelahan. Mahirap din naman na bigyan natin ng TV yung ating mga bahay para makapanood sila. Katulad po nitong sinasabi natin, itong ating programa at yung ating yung mga lessons po na pinapa-air dito sa MNN ay kailangan din makita po nila sa kanilang mga bahay ay through the television. Kung walang TV sa bahay, hindi rin po nila ito na mapapanood. Okay po. So itong TV set na sinasabi natin dito ay ito yung kinakailangan natin sa mga eskwelahan kung babalik na tayo ulit sa eskwelahan. Ano po? Pero dun sa nakaraan po nating episode, nabanggitin po ng ating guest na mas marami pala ang merong TV sa ating mga pamilya kaysa dun sa radyo. So, maganda naman po yan para ang ating pong programa ay nakakarating sa ating mga komunidad. Lalo na nga po yung ating upcoming program from the Curriculum Implementation Division na free lessons po yan. Yung ating pong naipahayag ni Dr. Sheila Saet last time that we had a program here, parang Friday yon. So, abangan po ninyo sa Lunes na po yan magsisimula sa ating pong mga graders hanggang grade 12. Yan. Okay po, Ma'am Lani. So, yun po ang ating mga technology support na pwedeng gawin or ibigay sa ating mga mag-aaral o sa ating paaralan. Okay. So, yung mga computers, laptop, ano po. At sabi nga natin, yung connectivity po kasi sa ating mga teachers at saka sa learners ang napaka-importante. So, nabanggit din in the previous episode na kung wala pong internet connectivity pa, kasi wino-workout pa po ng ating government na mapalakas ang ating internet signal sa lahat ng areas ng ating probinsya. Kung wala pa pong internet signal, do not worry kasi mag-connect lang po tayo sa teachers or teachers in charge at meron pong alternate activities para dun sa pinapag-google o sa mga link na hindi ninyo mapasukan. Tama po, Ma'am Lai? Yes po, yan, tama po yan. So, karaniwan meron po mga modules kasi na kakailanganan na makonect sa internet. So, yun po ang isa nating challenge. So, ang isa pa po, ano pa po ang iba pang assistance na pwedeng may provide sa mga school? Sa health and nutrition, ayan po, ang DepEd po ay hindi lang sa pagkatuto ng mga bata na katuon, pinagbibigyan na rin pong pansin. Binibigyan pansin na rin po ang kanilang kalusugan. Ano po? Right. So, we've been implementing school-based feeding program year back. May ilang taon na rin po na ito ay pinatutupad. So, ang isa po natin, ito nga sinasabi natin sa health and nutrition, ay yung school feeding program. School feeding program, health care programs, medical and dental missions. Ayan po, marami na po tayong nakuhang tulong dito. Marami na pong mga dental missions and medical missions na nagawa. Deworming interventions. Ayan po, although meron din po tayong deworming, provision of vitamins and nutritional supplements. Sa nutritional supplements at ang atin pong, ito po ay tatalakay ng separate ng ating medical section, yung kanila mga programa pagdating sa kalusugan ng mga mag-aaral. So, kung mapapanood nyo po ito, doon natin mas nakikita ano pa ang mga bagay na po pwede nating maitulong sa ating mga eskwelahan. So, meron din po tayong reading program. Nabanggit ko na po kanina na meron po tayong reading materials na kailangan dahil sa ating pinatutupad na brigada pagbasa. Doon sa ating mga medyo challenge pa pagdating sa pagbabasa. Right. Natutuwa po kami at hope ay maipresent po namin sa inyo
ang naging bunga ng ng ating ipinatupad na brigada pagbasa. Meron na po yung mga improvement po pagdating sa kanilang reading abilities, reading comprehension, reading speed, and so on. Okay po. So ano po ang nabanggit ko na din kanina ito, ano po ang kailangan, ang pwedeng intervention na maibigay natin sa kanila, yung mga large print storybooks. Lalo na po doon sa pagtuturo ng pagbasa sa lower grades. Yeah, mga kinder, grade 1, primary, ano? Wala pa tayong reading sa grade 1, pero dito tayo sa kinder. So, siguro doon sa part na kung anong grade po tayo nagtuturo ng pagbabasa. So, ano pa po? Training and development. Ito po, nagkaroon na rin po tayo ng maraming tulong sa ating mga private groups sa training and development. So, meron po tayong nakaamba ngayon. Medyo nagkaroon lang kami ng challenge sa pagkuha ng speaker. Meron po tayong patutupad na training and orientation sa ating mga magulang sa patungkol sa mental health ng ating mga bata. So, hindi lang po mga guro ang binibigyan natin ng training. Titignan po natin kung paano po tayo nakatutulong sa ating mga magulang sa pag-detect kung meron na bang health problem or mental health issues ang kanyang mga anak, ating mga anak na naiiwan tayo sa ating mga bahay. Baka hindi na masyado. Although ang mga teachers po natin ay meron na pong training dito. Noon ay nung pumapasok sila, at least they are given the training on how to detect whether the abnormal behavior or not the unusual, not abnormal. Sorry for the word. The unusual behavior na namamanifest ng bata ay ito ba ay may mental issue na ba? Kasi karaniwan sasabihin, ay nagalungat laang yan. Parang ordinaryo lang. Para laang gustong may ganyan. So, it can be really a very alarming issue. So, importante din po na mapabatid, mabigyan ng training ang ating mga magulang kung papaano, ang hirap nga. Kung paano nila i-address ang ating mga itong mga ganitong klaseng issues. So, medyo talagang especially this pandemic nga, so may mga bata kasi nade-depress. Opo, tama medyo po yan. na-stress sa mga aralin nila. Tsaka yung pong matagal na pagkakulong sa bahay ay talagang something that can cause. Okay, hindi naman natin sinasabing nangyayari, pero that there could be na hindi na lang natin napapansin at akala natin ay it's just a usual thing. But it can be something that is alarming. So, yan po yung isa nating ipatutupad sa part ng training and development. Capacity building workshop for school heads and teachers. Yan din po ay kasama. Marami na pong training sa teachers. Kaya ngayon po ang pinagtutuunan naman natin ay mga magulang. Okay, all around talaga ang DepEd, no? So, from learners, teachers, and parents. Even sa convergences po ng social mobilization and networking, yan po ay binibigyan din namin ng panahon. So, lahat po, teachers, learners, and parents. Okay. So, pagpatuloy po natin, meron din po tayong pwedeng maging direct assistance sa ating mga bata. Gusto ko po itong i-link itong direct assistance natin dun sa ating ginagawang tinatawag na child mapping activities. Ano po ba ulit yung child mapping activities? Ito po yung activity ng DepEd na ginagawa sa ating mga community para ma-map out ang ating mga families kung ilan pa po or meron bang mga bata pa na nasa bahay lang na hindi pumapasok. So, katuwang niyan, kaulam po niyan siyempre, ano ba ang sense na malaman natin kung may mga bata pang hindi pumapasok. So, that is, yung result ng ating child mapping activity would serve as the basis ng intervention na pwede nating magawa para mahikayat ang mga bata na pumasok. So,
this is where our community and partners can come in. Baka po pwede po tayo makapag-adapt kung merong adapt a school, or we can have adapt a child. Hindi naman po siguro din ganun kasama ko. Hindi naman din siguro masama na ito namang ating mga bata itulungan din natin. Halimbawa sa within our community, ito po ang pwede nating magawa. Within a community, yung anak ni ganito ay hindi pumapasok kasi nahihirapan, walang pambaon and so on and so forth, walang uniform. Yan ang karaniwan po naming naririnig. Walang uniform, walang pambaon, walang makain, and so on. Marami po, walang lapis, walang school supplies na magamit. So baka po pwede nating direct assistance po ang maibigay direkta sa ating mga mag-aaral. Not just the school. We can also provide assistance po sa ating mga mag-aaral through direct assistance. So stipends and other financial or material assistance to learners. Assistive learning devices for students with special needs. Yan. Ito po yung isa namin din na nakita sa child mapping activity natin, na meron din po tayong mga estudyante o mga mag-aaral na hindi pinapapasok dahil sila ay may learning disabilities. We don't want to call them special children, or we'd rather call them learners with special needs. So ano po yan? Special chairs, o baka kailangan bigyan ng wheelchair kung something to do with the limbs, ng lower limbs ng bata. Then tape recorders, we would also need that. Specialized keyboards, peripheral devices, manipulatives, and interactives. So, yan po ang isa nating pwedeng mai-provide. So, you can give that as direct assistance to the learner also. Specialized keyboards, ma'am, yun ba yung braille para dun sa mga blind? Kasama rin po ba yun dyan? Yes, of course, kasama naman po yan. Right. Although, of course, napoprovide naman po atin yan sa ating mga eskwelahan. Opo. Okay, what forms of assistance pa ang po pwede who can be adapt as school partner po natin? Sino-sino po sila? Nailahad na po natin. Ano po yung mga assistance na pwedeng maibigay ng ating partners? Ngayon naman, sino naman po ang po pwede nating maging partner? So, any private, individual, group, organization, or institution can become partners in education. Private individuals, private groups, and organizations or institution. Sa ngayon po ay yan po yun originally ang mga gusto nating makater sa ating Adapt a School. But we can also partner with the government agencies. Sa ngayon po, marami na tayong naging pagkakataon na tayo ay nakipartner o nagkaroon ng partnership with the public institutions. Lalo-lalo na po ang ating PGM o Provincial Government of Marinduque at ang ating mga national government agencies. May mga collaborations na po na tayong nagawa with them na siyang nakatulong naman po sa ating mga mag-aaral. I'll give you an example. Ang ating pong provincial government through the SEF, through the planning office nila, meron po silang section dito na nagpagbigay na po sa atin ng ilang mga buildings or toilets na gender sensitive po siya, at gender responsive and PWD responsive. Just an example. Ito po ay private organization, pero katulong pa rin po ng ating school. Sa provincial planning po ba yan? Yes, sa Provincial Planning Office po, PPDO, Provincial Planning and Development Office. Shout out po sa atin sa PPDO, mga friends din po sa atin sa DSWD and PWDO, sa PHO, Dr. Caballes, kay Dr. Caballes, and we also have from the Provincial Veterinary Office, kaway-kaway po sa PVO. Sa ating mga disinfection team. Sila po ay nag-initiate ng disinfection ng ating mga schools at ng ating division Dr. office. Victoria. Siyempre po ang ating division office ay bisitahin. Magulang, mapa-teacher,
mapa-community partners, Parents, lagi clients. pinupunta. So, nangangailangan po tayo din ng disinfection. So, sila po yan. DILG and ABC. Nako, kaway-kaway po tayo sa DILG. PDYAP, hello po sa inyo at ang ating ABC President. At ang ating ABC President. Si Sir Constantino, hello po sa malayong bayan ng Torrijos. Of course, yung ating po mga LGUs, ang ating 6 na munisipalidad at ang very supportive na mga mayors natin, syempre. Okay, katulad din po ang ating ABC, nabanggit na ba si Yes, si Sir Bukal, Constantino. sa ating Bukal Jan Pilaes, yun ba? Ay, Bukal sa Jan ABC Fernandez po. pala. ABC, si Bukal, James Marty Lim. Tayo po ay merong Memorandum of Understanding sa kanila. Ito po ay patungkol sa ating sa pagtulong nila sa pag-deliver ng modules. Okay po, lalo na yung mga laging naka-lockdown, so ano ang paraan para ma-deliver at ma-retrieve ang modules. At sinama na rin po natin yung tulong na kayang maibigay ng ating mga kabaranggayan sa panahon ng yung malaki ang tubig sa ilog. Ang ating mga magulang po at ang ating barangay ay nagtutulungan na maitawid sa ilog ang kanilang mga modules, at yan po yan po yung sinasabi natin na tulong na naibibigay ng ating mga partner sa atin sa education. Ito po ay by virtue ng ating tripartite agreement. Ano, Ma'am Lai? Yes, we have tripartite memorandum of understanding with DILG and ABC, Association of Barangay Captains. Yan. Headed by Sir James Marty Lim at si PDYAP ng DILG. Liga ng mga barangay, sabi nga. Hello So, po. ano po yung, kung kayo po ay private individual, gusto ko na rin po ito sanang maisama sa ating discussion. Kung private individual naman po tayo na gustong magbigay ng tulong. So, ang ano po yung kailangan para kayo magkaroon ng pagkakataon, we would like to give you a chance to help DepEd. So, ano po yung proof of legitimacy na po masabi natin na legitimate itong organization na ito. Kung kayo po ay korporasyon, syempre dapat po siya ay with certificate of registration sa SEC or Securities and Exchange Commission. At kung naman po tayo ay CDA or kooperatiba, yung kanilang certification sa Cooperative Development Authority or CDA. Kung business naman po ito, business establishment, shout out po sa Goodyear General Merchandise. They've been partnering with DepEd for many assistance na kaya nating maibigay. So, business registration permit for other enterprises. Okay po. So, what can you get from being a Adopt a School program partner? Kaya sabi nga natin po kanina, itong Adopt a School po ay hindi naman yung lagi na lang ay tulong ay kay DepEd. Ano naman po ang pwede nating, what can we mutually agree upon for the partnership in the engagement that we are having? So while DepEd gets its schools improved because of your help, the adopting private entity in turn may obtain tax incentives. Ayan, tax incentive. Yan po ang pwede nating maibigay natin sa ating mga mag-aaral. Sa ating mga partners, yung tax incentive. Ano po itong tax incentive? For that particular tax year, ay maaari po tayong makakuha ng certain percent ng tax exemption. So, would like to, how it is going to be done, ito po ay through the BIR. So, maybe we could have the chance to invite the BIR para po ito ay ma-discuss sa atin yung ating tax incentive na yan. Pero ito po yung isa nating pwedeng maibigay naman sa ating mga partners para po meron naman kaming maibalik kahit pa paano as you help us improve our schools. Yan, may tax incentive pala sila. Medyo hindi lang nagagamit masyado yung tax incentive program dito sa ating
probinsya ata, ano ma'am? Yes, actually for how many years of existence ng DepEd ng ating but of course would like to encourage all of our partners, private partners na makapasok o magkaroon ng chance na magamit itong tax incentive na ito. Sayang naman kasi. Actually, ang MNN, I think they are using this tax incentive program of the government. Ano po? So, that is yet, we are already having that or planning that na mapasok sila sa tax incentive. Okay po. Kaya lang, of course, to qualify na maka-obtain ng tax incentive through this Adapt a School program, may mga kailangan po tayong gawin. So, ano po muna ulit itong tax incentive? Deductions from the gross income of the amount of contribution or donation that was actually directly and exclusively incurred for the program plus an additional amount equivalent to 50% of such donation exemption of the assistance made by the adopting entity from the payment of donor's tax. So, meron po tayong certain percent ng ating tax ay magkakaroon ng deduction from the gross income. Base po of course yan dun sa amount ng donation. So relative din naman po ito sa amount of donation that was incurred. By the way, would like to emphasize na ang ating pong Adapt a School ay hindi nakafocus lang po sa materials na po pwede nating maibigay. Resource and services po. So paano kung serbisyo naman ang ibinigay? Halimbawa po, example Philippine Dental Association, Marinduque Chapter, nagkaroon sila ng medical mission. Okay, so, meron po tayo mga kailangan lang na pag-usapan para magkaroon ng yung mga na-involved na dentist na private practitioner ay magkaroon ng mapakinabangan itong tinatawag natin na tax incentive through their professional services na naigawad sa DepEd. Ang Adapt a School po ay hindi po applicable sa public office. Ano po? Tatandaan po natin, hindi po siya kasama, hindi po sila entitled sa tax incentive kasi wala naman po itong, halimbawa po yung PPDO, nagbigay ng 10 toilets. So, wala naman pong tax incentive ito. So, we would like to focus Adapt a School program sa ating mga private entities. Ano po? So, the private entity should request or can request through the DepEd an approval of their application for tax exemption or tax incentive. Pero we are going to help you po. Do not worry. Sabihin siguro, ay naku, pupunta pa pala kami ng central office para laang mag-request ng ma-endorse yung aming tax, gusto namin mag-avail ng tax incentive. So don't worry po, tutulungan po namin kayo sa division office ng inyong application for tax incentive. So the SDO in charge of Adapt a School will assist the partner on this part. Don't worry po. Kami na po ang mag-endorse ng inyong application for tax incentive. So ano lang po yung i-require namin sa inyo para po magkaroon, para po ito yung documentary requirements po, para siyang i-endorse natin sa central office para po ma-qualify for tax incentive. Duly notarized or approved agreement dun sa ginawa nating sa pagdo-donate ninyo. I would like to emphasize na yung ating agreement or memorandum of agreement, hindi naman that's something that is negative or that will tie that person to the agreement na kanyang binigay. So this would be a legal basis and a binding agreement of the whatever agreement that we have placed
for a particular assistance given to DepEd. So, it just formalizes our agreement o yung ating mga naging napagkasunduan. Na, of course, before any agreement will be placed, mag-uusap po muna tayo nung ating partner. O, eto po yung conditions, eto po yung terms and conditions, eto po yung aming ibibigay, eto po ang responsibility ninyo at responsibility ni DepEd. So, yun po yung ating sinasama sa agreement. Notarized deed of donation. Yan. Meron po tayong deed of donation at meron din pong deed of acceptance. Do not worry po if on your part, burden pa yung gumawa ng deed of donation. Don't worry po. Meron po ang proforma format po or template ng deed of donation and deed of acceptance. Okay po, we can help you on that, of course. Official receipts po showing the actual value of your donation. Halimbawa, nag-donate po kayo ng mga cellphones. Shout out po sa atin ulit sa ating mga partners. Kung meron po kayong naibigay na mga donation sa DepEd, ano po yung value? Kung halimbawa, mabot ng 50,000 yung donation, so yun yung pong ilalagay sa ating receipts. Okay po. Do not worry po, yung receipts na yun nga ni po yung magiging basihan po kung ano yung value sa valuation po ng donation, yun po yung magiging basihan para doon din po ibabase yung inyong incentive na makukuha. Okay. So, kailangan po talagang mag-issue ng official receipt. Okay? Certificate of title and tax declaration kapag naman po kayo ay nag-donate ng real property or ng lupa. Okay po. Meron na po tayong mga naging partners dito. Kaya lang, before po any donation, ay mas maganda pong tayo ay makipag-ugnayan sa division office. Okay po. So, ano po, what if yung donation po natin ay nanggaling naman sa overseas naman po, galing sa ibang bansa. Okay, ano po yung mga kailangang dokumento for the donor, bill of lading, airway bill, parcel notice, other shipping documents, commercial invoice, and packing list. So, ito po. Then, from the donee, o yung tatanggap, notarized deed of donation, deed of acceptance, and memorandum of agreement or understanding. So, ito po yung mga documentary requirements. If upon submission of these documents to the division office, kami na po ang tutulong sa inyo na makakuha ng endorsement from the central office. Okay, mahalaga po talaga yung meron tayong supporting documents, ano Ma'am Nay, kasi meron din tayong book of donations na tinatawag, ano po. So, yun lahat ng ating mga donations na natatanggap locally at sa foreign donations or mga donors natin from abroad, kailangan po talaga ay well-documented, syempre. So, kasi, yes po, ito po kasi yung magiging supporting document na mayroon nga talagang na-i-donate. So, kailangan po talaga itong mga ganitong klaseng dokumento. So, ang maipapangako lang po ng Coast Division Office, if you are willing to avail of the tax incentive, we can help you endorsing your application sa central office. Okay po. Then idadirect po ito sa ating BIR. Pero tatandaan din po natin na ito po ay for a particular year. So ibig sabihin, yung donation nyo na binigay ng 2021, makakakuha tayo ng tax incentive para sa inyong income sa 2021. So kung yung pong inyong donate ay within that particular taxable year, so ibig sabihin doon po sa year na yun siya makakount. Hindi po siya po pwede next year. Sa another year po kasi yon, fiscal year. So within the year, para dun ipapasok yung incentive. So, kung meron naman po silang mga katanungan, maaari naman po silang makipag-ugnayan sa
DepEd. DepEd office is just a front, the main Marinduque gate National of School. the Marinduque National High School. Right. Sa ating pong SDO focal person ng partnership, walang iba kundi si Dr. Mendoza po ata yun. Si Ma'am Lai po ang atin na pong napapanood sa TV ngayon. Ayan po. Okay po. We So, will be assisting you po. Yes po. Willingly, we will be assisting you. Kasi ito po yung sinasabi natin na the agreement or the partnership should be mutual. So, what you give us the improvement of the school, you provided us with so and so. So, ano naman yung maibabalik ni DepEd? Hindi yung lagi na lang kuha. Lagi na lang kami yung nakaka-receive. This is our way of reciprocating Yes. your good deeds ng pag-donate sa DepEd. Okay po. How about this, paano kung gusto ninyo, paano nyo pipiliin kung aling school ang i-adapt ninyo, halimbawa man. The adopting private entity has the prerogative. Di naman po namin ididikta sa inyo kung aling school ang inyong i-adapt. So, you have the prerogative to identify the schools of your choice, as well as the area and geographic location where he wishes to place its support. Siguro, nasa taya na rin ng ating partner, ng ating private partner, kung sino sa tingin nilang school yung higit na mas nangangailangan ng right. kanilang tulong. So, may prerogative po kayo, you can choose. In case the adopting private entity has no particular school in mind, kung wala naman kayo talagang idea, alin ba ang mga school ninyo yung kailangan ng tulong? So, a list of priority schools can be referred to you, and so we can identify kung aling school ang po pwede nating matulungan. And of course, andyan pa rin po ang Adopt a School Program Secretariat or Division Partnership Focal Person. Sabi nga po ni Ma'am Maida, ako po yun. You can reach us sa aming opisina. The social mobilization and networking din po kasi yan. Okay po. Yung karaniwan, Ma'am Lai, yung nagdo-donate ng school, yung mga alma mater nila ang tinutulungan, di ba? Marami po dyan sa ating mga alumni. Alumnus and alumni. So we have you are if you would like, baka naman ay kasosyo na natin si Bill Gates sa ating negosyo ay baka gusto niyo tulungan. Shout out kay Sir Bill Gates sa ating mga mga schools na pinanggalingan. You are very much welcome po. You can coordinate with DepEd Marinduque. Kung hindi nyo na po kilala kung sinong school heads, of course kami po yung po pwede makatulong sa inyo at makapag-coordinate doon sa inyong school. Pero meron po tayong mga school and we congratulate po yung ating mga alumni associations na talagang buo ang kanilang alumni association at binubuo sila ng mga matatagumpay na alumna and alumnus ng ating mga eskwelahan. At nakakatuwa talaga, hindi sila nakakalimot, lagi silang sumusuport sa kanilang mga pinanggalingang paaralan. Yes po. Malaking tulong po na ibibigay ng ating mga alumni. Okay po. Adopt a school procedure. Paano po ang procedure na gagamitin natin? Yung process para sa adoption. Right. So the adopt school secretariat or division partnership focal person shall facilitate the linkage between the adopting entity and the target school. Yung sinasabi natin nga po kanina na kung wala pa kayong school in mind, we can coordinate you with our target school. Provide the entity with different adoption packages and the list of prospective schools with their corresponding needs. Then, next to that is magdadraft po tayo ng Memorandum of Agreement for donation with time frame. Ginagamit po natin yung ating agreement kung ang donation po natin ay with certain time frame po, halimbawa 1 year, 2 year or so. Then, deed of donation, pag one-time donation po yan, between the partner and the DepEd. Okay po. Then, after drafting the Memorandum of Agreement, then the next thing we do is proceed with the implementation of whatever agreement we had with our
Or donors. with our Memorandum of Understanding. So, pag tapos na yung Memorandum of Agreement, nakapag-usap na sila, yan, gagawin na yung final Memorandum of Agreement. Ano po? We would like to invite lang po dun sa figure, sa establishing partnership, ano yung umpisa. If we could just move to the next slide. May figure po tayong pinapakita dito, the start of the donation or the partnership, identifying potential partner, convening and planning meeting, then mapping out and assign school at donated at DepEd level, then formalization of the agreement through MOA or MOU, then launching the partnership, Ayan. then implement the partnership, then monitor and report, then evaluate, then decide future of the partnership, whether we are going to pursue the partnership for the next school, for other schools. So yun po yung ating procedure. By the way, if ever you'd like to marami na pong nangyayaring ganyan na dumedirekta po sila sa division office. Although you can also directly go to the school that you'd like to adopt. And then yung yung school head na lang po ang humihingi din sa amin ng tulong kung ano yung kanilang gagawin. For every donation that you get, please do demand deed of donation and deed of acceptance. It is your right to ask or to require deed of donation or deed of acceptance. Bakit po ito importante? Kasi ito po yung binding agreement na kayo ay talagang merong naibigay dun sa school na yun. Kung ayaw nyo naman pong ipabanggit, marami daw po mga donors na ayaw magpabanggit, ilagay nyo na lang po ng anonymous. Pero kailangan po yung deed of donation and deed of acceptance para po yung inyong donation ay ma-record dun sa aming tinatawag na Book of Donations. Right. Doon po yung Book of Donations sa bawat school, sila po ay meron nito at kailangan po nilang i-record yung donation na yan. Kung halimbawa po ay ito ay non-consumable donation, yan po ay kailangang maipasok sa kanilang asset ng school. Yan po ay tinatawag nating booking up of donation and booking. Iba po ito dun sa binubook up na nabibili galing sa MOOE. Meron pa pong booking up of donation. Ngayon, meron po akong gustong kaming ma-implement or ma-emphasize po. Partnership versus solicitation. Yan po, maganda po itong, sorry sa spelling ng partnership. Partnership versus solicitation. So, ano po yung solicitation? Ayan, ito isa sa mainit-init pang usapin sa ating kagawaran. Ano po yung solicitation? The act of asking for or trying to obtain something from someone in dictionary form. Engagement is mostly short-term. Halimbawa po, magpapagawa po kami ng stage. Kakailanganin po namin ng semento at hollow blocks. Bakal. Pwede din. Meron po tayong paraan kung paano po tayo makakahingi ng tulong. Kung sakaling, halimbawa, ito'y gustong, hindi po kasi ang tatandaan po natin, ang construction po ay hindi kasama sa MOOE. Yan po ang gusto nating ma-emphasize. Hindi po kasama ang construction. Ang ibig sabihin ng construction, magpapatayo ako ng CR. Hindi po sabing yung kabuuan ng CR na ipapatayo ay hindi po siya qualified expense for MOOE. So, ang pwede po dito ay yung ating mga minor repairs. So, kung karaniwan po, kung magugulat kayo, ay kakailanganin na lumapit. Mayroon letter na dala. We'd like to avoid the word solicitation kasi medyo mabigat pag sinabing solicitation. But we can partner with you, with our partners, partnering rather than by mere solicitation. Katandaan ko yung isang speaker namin tungkol dito. Sabi niya, if you need something, say for example, yung example natin kanino, papatayo ng stage, kakailanganin niya ng simento.
engineer so and so. Then gumawa ng letter. We are going to construct an outdoor stage that we can use for different activities of the school, so and so, like graduation and so and so. So, doon sa kanyang sulat, hindi naman niya sinabi na humihingi po ako ng 10 supot ng semento at 100 pieces na hollow blocks. Right. Simply, ang sinabi ay we have this project, informing having them, this, ini-inform na meron kaming project. So, here comes the donor na sinasabi niya, okay, so we are willing to help you on this particular activity or construction of your stage. What help can we give? Yeah. So that para made po it sana naman, voluntary. nagkakaroon din tayo ng avoidance nung paggamit ng word na solicitation. Although, gusto natin pong i-emphasize din that according to the Republic Act 8525 ay pwede naman po kayo makapagbigay sa amin. So ang tinatawag po, ang mas ina-emphasize po natin ngayon ay partnership rather than just a mere solicitation for a particular project sa DepEd. Partnership. Pag sinabi nating partnership, we don't only get from you. We don't only ask from you or request from you. We would like to make this as a shared governance or a shared responsibility to have a co-ownership of the project. Yes. Ang ibig natin pong sabihin ay noong lumapit yung school head na sinabing kami po may ipapagawang stage at nag-respond naman po ng kung anong tulong ang kaya niyang mai-provide, meron po tayong mga kailangan documentary requirement na kailangang mai-place para po doon sa tulong na binigay ng ating partner. And the binding one is what we call the Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement. Na kumbaga parang although ang sinasabi natin the Memorandum of Agreement may be long term of 1 year or 2 years. So kung hindi po ganun ang gusto at I just would like to help in this particular project, ito lang ang gusto ko. Okay, we can also execute a deed of or a memorandum of agreement for the particular help that you can give us or that you can provide para maisakatuparan po yung project. And then, yun po, balik na naman po tayo dun sa deed of donation and deed of acceptance once na complete po yung project. And then, pwede na po tayong pumasok dun sa sinasabi natin na tax incentive. Okay po? So, yun po ang gusto nating maipaliwanag ng mas maayos. We would like it to be in a partnership rather than just going to this particular organization or private entity and request for these materials. So, at the end of the day, after the project, you have the sense of ownership, co-ownership with the project. At the end of the day, katulong ako part ako nung project na ito. Right. Maganda yung sinabi mo, ma'am, yung shared governance, I think that's a key word. So, shared governance right. And co-ownership. Co-ownership of the project. Yes. O kung gusto po natin, halimbawa, Brigada Pagbasa, gusto natin na ito yung programa ng DepEd na po pwede nating if you would like to help, ano yung po pwede kong maitulong? Kailangan nyo siguro ng mga malalaking libro para hindi naman paulit-ulit na ang alamat ni Pagong, ng Pagong at ng Matching. Na sobrang ang tagala. Para maalala ko nung nag-elementary ko, ito na yung kwentong bayan na binapabasa sa akin. Hanggang ngayon ba, alamat ni Pagong at ng Matching pa din ito? Yes. Or bakit maluwag ang balat ng baka at ang kalabaw ay mahigpit na nagpapalitan daw ng libro So yun, kung hindi po yun siyempre ang mga bata po habang tinuturuan natin yan ng pagbabasa,
nagiging boring na sa kanila yung Yes, paulit-ulit nilang paulit-ulit. binabasa. O siguro naisip ng partner na maganda siguro magbigay ng mga illustrated and colorful Yes. big books. Very colorful books. Ang napakaganda. Nakaka-engage Sabihin sa ng mga partner bata. ay, ito po, gusto ko pong magbigay ng mga libro. Mm-mm. So, as the usual thing, hindi po yung basta ibinigay na yun at tapos na. Meron po tayo pang kailangang pag-uusapan para po maging binding at mas ma-recognize ng maayos ang ating partnership. Yes. Mm-mm. Kasi syempre gusto rin naman nating yung mapasalamatan ng maayos yung ating mga partners na nagbibigay sa ating mga school heads, minsan diretso sa teachers, minsan dinadaan sa division office. So, pag meron po tayong proper documentation, at least nare-recognize po namin kayo ng mas maayos. Opo. At so yung pong ating solicitation and partnership, it is coupled with responsibility and accountability on our part. Okay po. Ano po itong mga responsibility and accountability ng DepEd kapag kayo po ay nagbigay ng donation? Properly recorded based on DepEd operational guidelines. So, yung sinabi natin po kanina, na kapag nag-donate sa school, dapat ay makikita yan sa Book of Donation and properly booked up po siya sa ating property custodian. Okay po. Meron po kami ginagawang monitoring na sa Schools Division Office para po ma-ensure, makita natin kung meron nagbigay ng donation na ganito, halimbawa ay electric fan o refrigerator o electric fan na lang or TV na HDMI ready para sa instruction ng mga bata. Right. Okay, nasaan itong TV na ito? Binibigyan po namin yan ng sticker na yan po ay properly accounted for and yan po ay nakapasok po sa ating supplies sa ating recorded sa custodian po ng school. So, donated resource must be used for the project or activity it was requested. So, saan siya gagamitin? Kung sinabi mong sa stage mo yan, binigay ko yan, sa stage gagamitin, andito yung stage na itayo, andito po siya. And we encourage our teachers, upon inauguration, do some kind of activity. Kung halimbawa pong tumulong yung isang entity, isang grupo para maitayo ito by voluntary basis ng serbisyo or material man para matapos yung project, we encourage our schools to conduct a formal turnover or a formal activity to inaugurate such a project and i-invite yung partner para po meron tayo. Yung po sinasabi na my pride. It is my pride that I was able to help. That I was part para maitayo ito. Fulfillment po on part of the partner. Yes. Okay po. It requires reporting of how the donation was used. Okay po. So ano po ito? Ini-encourage din po namin ang mga schools na mailagay sa kanilang bulletin board yung mga donations na kanilang nakukuha. And you can demand, if you would like, if you are very much free to come to them, we'd like to see, sana po yung monitoring ng ating use of the projects where we help. Yan po. Pwede po natin na you can go to the school at gusto po naming makita yung aming na-donate. You can do so po. We would like to exercise transparency as far as donation is concerned. Deed of donation and deed of acceptance must be executed for all donations. So through partnership, we can raise more resources and able to do more for our learners. We can work together to provide the immediate needs of our learners. We can create a community of supporters in scaling up education programs. We can promote the value of education, the value of collaboration, and worthwhile investment in nation building. With that, we'd like to leave po a proverb, an African proverb. It says,
It takes a village to raise a child. So, magandang umaga po sa ating lahat ulit. Sana po ay mas naliwanagan na tayo kung ano yung adopt a school. So, tatandaan po natin, it's not a mere giving or providing certain help. But of course, dapat na andun po, naka-instill dun sa partnership na yung co-ownership of that particular project. Thank you very much po and good morning. Thank you so much, Dr. Melanie M. Mendoza, our special education program specialist ng social mobilization and networking and a focal person for partnership. Napakaganda po ng iniwan sa ating quotation ni Dr. Lai ang "It takes a village to raise a child." Yung iba siguro sasabihin cliche, but it is really a great quotation that we use always kasi nga po lalo't na sa partnership po kami ay talagang kailangan po natin ang community or village sa ibang lugar po kasi lalo't ito ay African proverb ay they use the village. Sa atin po yung mga barangay, ang ating mga komunidad, yan po ang kailangan nating maging katulong sa pagpapalaki, sa pagkakatuto ng ating pong mga learners dito po sa ating DepEd or public schools, even also in private schools. Yan po ang ating kumbaga ay gabay na proverb na sabi nga kasama rin dyan yung no man is an island. So we need each other. We need our partnership, good partnerships with all our stakeholders. So shout out po sa ating mga private and public partners. Of course, the provincial government of Marinduque, headed by our dear provincial governor, Governor Presby Velasco, at ang ating pong mga municipal mayors, at ang lahat ng mga barangay captains, ang ating pong president ng Liga ng mga Barangay, James Martin Lim, at lahat ng mga national agencies na kasama natin, kaakbay natin sa pagpapatupad lalo higit ng ating new normal way of learning dito po sa ating Basic Education Learning Continuity Plan ng Department of Education. So, maraming pong salamat. It has been a very productive hour with us here at Kaalam Kayo. So, maraming pong salamat at sana po ay tumutok pa po kayo dito sa aming programa. Magbabalik po kami. Ngayon ay Miyerkules. So, on Friday, we will have another hour here at Kaalam Kayo at the local channel 3, local cable channel 3, and our live streaming sa Marinduque News Network. So, shout out po sa lahat ng ating mga tagapanood, our viewers, sa ating mga previous episodes. Meron na tayong 3,000 viewers. Sa ibang episodes, meron na pong more than 1,000. So, sana po i-like and share po ninyo ang ating pong page. Naka-cross-post naman po ito sa ating pong DepEd Tayo Marinduque at sa lahat ng ating pong official pages. So, maraming pong salamat kay Sir Romeo M. Mataar at kay Sir Adrian Rosales at lagi po tayong ina-accommodate sa Marinduque News. At sabi nga po natin, abangan po ninyo yung ating mga free lessons in partnership with Marinduque News Network and our Curriculum Implementation Division. We will be starting to air our free lessons for our graders and to grade 12. So, mga free lessons po yan starting Monday. So, maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong isang oras for spending an hour with us here at Kaalam Kayo. At maraming pong salamat, Dr. Melanie M. Mendoza. Thank you very much sa ating lahat at siyempre po walang hanggang pasasalamat po sa ating mga partners. Okay po, so we don't have much time na at tayo po ay magpapaalam na. So, salamat po. Ako po ang nagiging tagapagdaloy nitong programang Kaalam Kayo. Maida Narito Lagran saying good morning and keep safe.